Ay, ako sa Brahe ngayon ay araw ng Linggo. Ay, naka-sombrero. Ay, ako sa Brahe. Ay, ako sa Brahe. Ay, ako sa Brahe. Ay, ako sa Brahe. Naniniwala ka ba na may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag? Mga bagay na sadyang nababalot ng misteryo? Kung oo ang sagot mo, tara samahan mo ako. May kukuwento ako. Hindi ko talaga alam kung paano ko sisimulan ang kwento na 'to. Siguro pinakamagandang simulan natin sa umpisa, sa umpisang-umpisa. Minsan akong nagkaroon ng kuya. Kuya na hindi ko na talaga naabutan dahil maaga siyang nawala. 2 taong gulang lamang siya nung mga panahon na yun, kaya hindi ko na talaga siya nakilala. Wala pa akong muwang nun. Pero habang lumalaki ako, unti-unti kong nakikilala yung mga alaala niya sa pamamagitan ng mga kwento. Lumaki akong nag-aalay ng kandila tuwing kaarawan niya, araw ng pagkawala, at siyempre, tuwing araw ng mga patay. Kinalakihan ko ang iba't ibang kwento tungkol sa kanya. Mga kwento ng magulang ko na tuwing sasapit ang kaarawan o araw ng pagkawala niya, para bang may kakaibang nangyayari sa aming tahanan. Sabi pa nga nila, tila para bang may kakaiba raw siyang paraan ng pagpapaalala. Meron diyang mga nagkakasakit na bigla na lang gagaling pagkatapos mag-alay ng kandila. May mga biglang maaksidente na tila may koneksyon sa kanya. Habang lumalaki ako, unti-unti na rin naging normal sa akin ang mga paniniwalang ito. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o maniwala. Isang umaga, ika-7 ng Mayo, tahimik na ako nagpapahinga sa loob ng kwarto. Panggabi kasi ako, kaya normal lang na sa umaga ako natutulog. Sa loob ng kwarto, may malaking salamin na nakasabit sa tabi ng higaan namin. Mahimbing na ang tulog ko noon. Nang bigla akong magising dahil may mabigat na bagay na tumama sa mukha ko. Agad akong napabangon habang hawak ko yung mukha ko. Hindi ko pa agad naimulat agad ang mga mata ko dahil sa sakit. Pero pagdilat ko, punong-puno ng dugo yung mga kamay ko. Sa sahig, nagkalat yung pira-pirasong salamin na may mga patak pa ng dugo. Kaya agad kami tumakbo sa ospital para malinis yung sugat. Buti na lang naging okay naman ako agad pagkatapos malinis. At agad-agad rin kaming nakauwi pagkatapos ng mga ilang oras. Pero nakakatawang isipin na yung araw ng aksidenteng iyon ay siya mismong araw ng pero kasabay ng pagtanda ko, napaisip ako, paano kung may paliwanag talaga para sa mga bagay na ito? Ayon sa ilang pag-aaral, may tinatawag na anniversary effect. Isang psychological phenomenon kung saan hindi natin namamalayan na nakokonekta natin ang mga pangyayari. Mga pangyayari sa isang mahalagang petsa tulad ng kaarawan, kamatayan, o kahit anong traumatic na alaala. Tayo kasing mga tao, mahilig ang utak natin sa mga patterns. Parang instinct na natin bilang tao. Instinct natin na humanap ng koneksyon sa mga bagay-bagay. Lalo na kapag may emosyon o sakit na nakakabit dito. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Isa lamang ba itong malaking pagkakataon o sadyang may mga bagay lang talaga na nababalot ng misteryo? Ako, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung ano ang dapat paniwalaan.